Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, mga minamahal, bago po sa ating pagpapasimula o tuluyang pagbubulay ng salita ng Diyos, mabuting bagay na atin pong simulan ito sa pamamagitan ng atin pong pananalangin. Purihin ang ating Panginoon sa atin pong paghingi ng presensya at pakikisama ng Diyos upang atin pong lubos na maintindihan at maunawaan ang mga katotohanang mahahayag sa ating kalagitnaan. Purihin ang ating Panginoon. Mapagpalang Diyos, na aming Ama, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo sa biyaya at pagpapala na ikaw ay patuloy na nagpaparanas sa amin ng iyong kagandahang loob, ng iyong kabutihan, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagtatapat, at ng iyong walang hanggang kagandahang loob. Sapagkat, Ama, ang malayang pagkakataon upang amin pong muling mapagbulayan ng iyong mga salita ay pruweba at ebidensya na kami, O Diyos, ay iyong ipinagmamalasakit. Sapagkat nais mo na maunawaan at maging malinaw sa bawat mga tao at aming kaibigan sa dakong ito ang iyong mga salita at ang mga katotohanang dala nito. Kaya nga po patuloy kang mangusap at gumawang makapangyarihan sa aming kalagitnaan, at ang aming pong pagbubulay ng iyong mga salita ay patuloy na maging mabunga at higit na maging kaparaanan upang ang iyong saganang biyaya at pagpapala ay patuloy na maging karanasan ng bawat isa sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming hiling at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, mga minamahal at mga kaibigan, sa atin pong pagbubulay ng salita ng Diyos, ay atin pong pagbubulayan ng binabanggit ng banal na kasulatan. Dito po sa Aklat ng Panaghoy, in the Book of Lamentations, chapter 3, verse 22. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito: sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. It is not of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, sa talatang ito ay patuloy na ipinapaalaala na ang Diyos sa kanyang pagiging Diyos ay nagpapatuloy at paulit-ulit na ipinaparanas sa atin ang kanyang habag at ang kanyang awa. Araw-araw ay ating nagiging karanasan na ang Diyos ay hindi nagkukulang ng pagpaparanas sa atin ng kanyang awa, ng kanyang habag. Kaya sa atin bilang mga negosyante o mga naghahanap buhay sa dakong ito ng pamilihang bayan, marami tayong mga karanasan na araw-araw ito po ay nagbibigay sa atin ng kabalisahan. We experience different struggles in our everyday life as we encounter our customers, as we endure every day. When we do our work, when we do our business, maraming mga bagay ang sa atin ay nagbibigay ng pag-aalala, nagbibigay ng pangamba, nagbibigay sa atin ng mga kaisipan na nagdudulot upang tayo ay mabalisa. Halimbawa, yung ating kawalan ng kasiguraduhan kung tayo ba ay kikita ngayon o hindi. Sino sa atin ang nakakasigurado na kaninang umaga paggising natin, ang buong araw na ito ay magre-resulta ng magandang kita? Wala naman. Bawat araw, di po ba, ng ating buhay
Hindi tayo nakatitiyak habang tayo'y nagtatrabaho, habang tayo'y naghahanap buhay sa ganitong larangan. Hindi tayo nakakatiyak. We do not have a fixed income. Minsan mabenta ang ating paninda, minsan naman sobrang tumal. Minsan okay lang, di ba? Pero yung ganitong kalagayan palaging nagbibigay sa atin ng kabalisahan. Gayon din sa panahon na tayo ay binabagabag ng mga pangangailangan ng ating pamilya. Diba kaya nga tayo nagtatrabaho, kaya nga tayo naghahanap buhay, ay para maiprovide, maibigay ang mga pangunahing pangangailangan ng ating mga mahal sa buhay. Pangunahing pangangailangan ng ating mga anak, pangunahing pangangailangan ng ating asawa, ng ating pamilya. Kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo naghahanap buhay upang sila ay matustusan sa kanilang mga pangangailangan. Subalit mga minamahal, may mga panahon at pagkakataon na meron silang pangangailangan na higit kaysa ating kakayanan. Halimbawa, ang isang estudyante na nag-aaral at kukuha ng exam, kinakailangan ng magbayad ng kanyang tuition, ng fee, merong babayaran sa paaralan. Sasabihin sa kanyang nanay na nagtitinda sa palengke, wala pang benta, wala pang kita, wala pang nakukuha, wala pang bumibili, matumal. Ano ang magiging damdamin ng magulang? Mababagabag, mababalisa, mag-aalala. Itong mga minamahal ay ilan lamang sa iba't ibang mga karanasan na atin pong nararanasan sa buhay na ito. Subalit ating tandaan, mga kaibigan at mga minamahal, na gaano man kahirap ang buhay na atin pong tinatahak, gaano man kahirap ang sitwasyon na atin pong dinaranas sa mga pagkakataong ito, meron po tayong isang bagay na dapat po nating maunawaan na nagbibigay sa ating tumutustos ng ating lakas, tumutustos ng ating pong mga pangangailangan. Hindi man natin ito napapansin, hindi man natin ito binibigyang importansya ngayon, pero mga minamahal, ang bagay na ito ang siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon tayo ay nakapagpapatuloy, kung bakit hanggang ngayon tayo buhay, kung bakit hanggang ngayon sa dinami-rami ng ating mga problema na dinaranas sa buhay na ito, hindi tayo sumusuko. Ano yun? Yun mga minamahal ay ang awa ng Diyos. Ang awa ng Diyos ang siyang sa atin ay sumusustain. Ang siyang sa atin ay nagdudugtong ng buhay, ng lakas. Purihin ang ating Panginoon. Bagaman hindi natin ito napapansin. Bagaman para sa atin wala itong kabuluhan, pero mga minamahal, ito ang bahagi ng Diyos sa ating mga buhay. Ang awa ng Diyos. Hindi man natin pinapansin araw-araw, ito ay ating nagiging karanasan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya kahit minsan, mga minamahal, ang tao ay dumaranas na ng pagkalugi. O, sino po sa inyo ang nakaranas ng malugi sa negosyo? Sigurado ako marami na po. Diba? Na ikaw ay bumili, meron kang puhunan, pero nang iyong maibenta na yung iyong biniling produkto, yung iyong inangkat na produkto, kulang pa doon sa iyong puhunan, wala kang naging tubo. Ano yun? Nalugi ka. Pero, iisipin mo na lang at magiging kaisipan mo, babawi na lang. Meron pa naman pagkakataon. Ano yan? Nauunawaan natin na hindi lang ngayon ang araw. Hindi araw-araw tayo lugi. Hindi araw-araw tayo ay masasabi nating nakakaranas ng masamang kalagayan. Darating din yung panahon
na tayo ay makakaranas ng mabuti. Ngayon, bakit pumapasok ang ganyang kaisipan? Bakit nagkakaroon tayo ng ganyang kaisipan? Sapagkat alam natin, nauunawaan natin, hindi man ito nagiging hayag sa atin, subalit sa pinakamalalim na bahagi ng ating puso, nauunawaan natin merong Diyos na siyang sa atin ay naaawa. Merong Diyos na siyang sa atin ay pumapatnubay. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga sa umagang ito, mga minamahal, ang atin pong pagbubulayan at ang atin pong pag-aaralan, ang katapatan, ang awa, at ang pag-asa na nanggagaling sa Diyos. Ang katapatan, ang awa, at ang pag-asang nanggagaling sa Diyos. God's faithfulness, mercy, and hope. Purihin ang ating Panginoon. Ito, mga minamahal, ang nagbibigay sa atin ng higit na dahilan upang tayo ay makapagpatuloy sa buhay na ito. Maaaring sabihin ng iba na ang kanilang dahilan kung bakit sila nagsisikap sa buhay na ito ay dahil sa kanilang pamilya. Maaaring ang sabihin ng iba kung bakit sila ay nakapagpapatuloy sa buhay na ito sapagkat meron silang inaala-alang mahal sa buhay. Meron silang inaala-ala na maimportante sa kanila. Subalit, mga minamahal, ang katotohanan kung bakit tayo nakapagpapatuloy sa kabila ng maraming masasamang karanasan sa buhay na ito ay dahil sa awa ng Diyos. Dahil may Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal, una nating pag-uusapan at pag-aaralan, ano ba yung katapatan na nanggagaling sa Panginoon? What is the faithfulness? What is the type of faithfulness that God gives and that God shows to us? Kasi mga kaibigan, maaaring ang ating kapwa ay magpakita din ng katapatan. Pwede na yung ating kaibigan, yung ating kakilala, yung ating kapitbahay, sila ay magpakita rin, magpahayag din na sila ay tapat. Subalit mga minamahal, atin po munang bigyan ng kahulugan. Ano ba ang ibig sabihin ng tapat? What is the meaning of faithfulness? Faithfulness means being constant, reliable, and unwavering in commitment. Kapag sinabing ikaw ay tapat, ikaw ay nagpapatuloy, ikaw ay maaasahan, ikaw ay hindi nagbabago, hindi nagsasawa sa isang bagay. That is what you mean by faithfulness. Hindi ka nagsasawa, hindi ka napapagod, hindi ka natatakot, kundi sabi ng sabi ng definisyon, ikaw ay nagpapatuloy. Hindi ka pabaya, hindi ka irresponsible, reliable, maaasahan. Purihin ang ating Panginoon. Hindi katulad ng iba't ibang mga bagay sa buhay na ito. Hindi katulad ng mga karanasan at mga bagay na ating nararanasan habang tayo ay nagtitinda. Minsan ang presyo ng ating tinitinda sobrang taas, kung kaya't hindi na mabili ng ating mga customer. Minsan naman sobrang baba na wala na tayong kinikita. Hindi po ba? Bakit? Sapagkat mga minamahal at mga kaibigan, yaan ay pagpapakita ng katangian ng mga bagay sa ating paligid. It's not faithful. Hindi siya reliable. Hindi ito maaasahan. Kaya anuman ang meron sa atin ngayon, anuman ang ating pinanghahawakan ngayon, yung ating talino, yung ating lakas, yung ating yaman, yung ating karunungan, yung ating katanyagan, yung mga bagay na meron tayo, mga minamahal, ating tatandaan, lahat yaan ay lilipas at mawawala.
lahat yan ay hindi magtatagal. Only God can show true faithfulness. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay at makapagpapakita sa atin ng tunay na kapayapaan, ng tunay na pagtatapat. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga minamahal at mga kaibigan, kung tayo man ngayon ay mayroong pinagdaraanan sa buhay na ito, huwag po nating pabayaan na ito ay magbigay sa atin ng dahilan para tayo mag-alinlangan at sabihin natin na hindi totoo ang Diyos. Sapagkat ang mga bagay na narito sa lupa, mabuti man o parang masama, lahat yaan panandalian lang. At ang tanging nananatili ay ang Diyos at ang mga pangako ng salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. So, what does faithfulness of God affects? Or how does the faithfulness of God affects our lives? Paano nakakaapekto ang katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? Basahin po natin mga minamahal ang sabi po dito sa aklat ng Hebreo. Sa Kapitulo 13, ang talata po ay 8. Hebrews chapter 13, verse 8. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, Hebreo, Kapitulo 13, ang talata po ay 8. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo, at magpakailanman. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. So ang isa sa mga katangian ng katapatan ng Diyos, mga minamahal, ay ang kanyang katapatan sa kanyang karakter. God does not go out of His character. Hindi siya nagkukunwari. Hindi rin po siya mapagpanggap. Ang Diyos ay nananatili na tapat mula noon hanggang sa ating panahon ngayon. So people may fail us. People around us may fail and may betray us. But God remains the same. Hindi po nagbabago ang katangian ng Diyos. Hindi ba parang hunyango? Alam niyo po yung chameleon? Purihin ang ating Panginoon. Hindi ba parang hunyango na kung saan siya madikit, nagiging ganun ang kanyang kulay, yung chameleon? Kung saan siya madikit, doon magiging ganun ang kanyang kulay. That is its character. Hindi gayon ang Diyos. Ang Diyos ay nananatili at hindi nagbabago. Hindi kailanman, mga minamahal, magbabago ang katangian ng Diyos na mabuti. Maaaring ang mga tao sa paligid natin, sa panahong tayo masaya, sa panahong tayo malakas, sa panahong tayo, mga minamahal, ay mapapakinabangan nila, nandyan sila sa ating tabi. Subalit sa panahong tayo naman ang nangailangan, unti-unti silang nawawala. Maaaring yaan ay naging karanasan ng ilan sa atin. Subalit, mga kaibigan, ang Diyos ay hindi gayon. Sa panahon na tayo ay matagumpay, sa panahon na tayo ay masaya, sa panahon na parang okay ang lahat, God is at the sideline, cheering us on. Hindi man natin napapansin, pero sa panahong tayo ay nagagalak, matagumpay ang ating buhay, ang Diyos ay nasa gilid lang, nasa tabi lang. Hindi siya umi-extra at hindi siya, mga minamahal, nagpapabida sa iyo para ikaw ay magkaroon ng magandang pagtingin sa Kanya. Hindi. When we are at our best, God is at the sideline, cheering us on. Natutuwa siya sa atin. Siya ay nagbibigay sa atin o siya ay nakikigalak
sa ating mga tagumpay. Subalit sa panahon na tayo ay mababa, sa panahon na ikaw ay parang nag-iisa, sa panahon na parang ikaw nalulungkot dahil sa iba't ibang mga problema, iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang mga karanasan na nagbibigay ng dahilan para ikaw ay malungkot, para ikaw ay umiyak na lang nang hindi mo alam ang dahilan, dahil pakiramdam mo wala nang pwedeng makatulong sa iyo, nandoon unang-una ang Diyos lalapit sa iyo. Brother, hindi ko naman nararanasan. Brother, hindi ko naman nakikita. Brother, wala naman akong nararamdaman. Mga minamahal, maaaring hindi natin nakikita. Maaaring hindi natin nararamdaman. But God shows and always makes a way for us to prove that He is there. Ang Diyos gumagawa ng mga paraan upang mapatunayan natin na bagaman hindi natin literal na nakikita ang Diyos, nakatabi natin hinahagod ang ating mga likod. Hindi man nating literal nararanasan yun, subalit ang Diyos gumagawa ng paraan upang mapatunayan natin na tayo ay hindi iniwan ng Panginoon. Bakit? Ang Diyos hindi pakunwari. God is faithful in His character. And God also shows His faithfulness through His provisions. Ang Diyos ipinapakita din ang kanyang katapatan sa kanyang pagbibigay, paglalaan, pagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Kaya sabi sa aklat ng Filipos, sa Kapitulo 4, ang talatay 19, in Philippians chapter 4, verse 19, "But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus." Ang Diyos ang siyang magpupuno, maglalaan ng bawat ating mga pangangailangan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayong mga minamahal, ang isa sa mga nagbibigay ng pag-aalala sa atin ay sa panahon na tayo ay walang benta. Tama po ba? Sa ating mga nagtitinda at mga negosyante sa dakong ito. Isa sa mga nagbibigay sa atin ng kabalisahan, isa sa mga dahilan kung bakit tayo ay nag-aalala, ay sa panahon na tayo ay walang benta. Sa panahon na ang mababa ang ating benta. Pero napapansin natin mga minamahal, sa mga pagkakataong yon, na tayo ay walang benta, na tayo ay parang nalulugi na. Pero ang Diyos ay nagpaparanas pa rin, ipinagkakaloob pa rin ang ating mga pangangailangan. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos na tuluyang malugi. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang pangako ng Diyos, that God will provide, will supply all our needs. Pupunuan ng Diyos, tutugunan ng Diyos ang bawat ating mga pangangailangan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga dito sa aklat ng unang hari, sa Kapitulo 17, ang talata ay 8 hanggang talatang 16. Basahin po natin ang binabanggit ng banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng unang hari in the book of 1 Kings, chapter 17, verse 8 to 16. Purihin ang ating Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, ikaw ay bumangon, paroon ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon at tumahan ka roon. Narito aking inutusan ang isang baong babae roon na pakanin ka. Sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Sarepta. At nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito isang baong babae ay nandoon na namumulot ng mga patpat. At tinawag niya siya at sinabi, sinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig na inuman upang aking mainom.
At nang siya'y yumayaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin. At pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak, sapagkat sa ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan, o ang banga ng langisman ay mababawasan, hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. At siya yumaon at ginawa ang ayon sa sabi ni Elias, at kumain ang babae, at siya at ang kanyang sangbahayan na maraming araw. Ang gusi ng harina ay hindi nakulangan, o ang banga ng langisman ay nabawasan, ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa pamamagitan ni Elias. Dito mga kaibigan ay binigyan tayo ng halimbawa kung papaanong ang Diyos ay naglaan ng pangangailangan ng isang taong sa Kanya ay nagtiwala at sumampalataya. Narito ang sitwasyon ng babaeng bao sa Sarepta. Nang siya ay utusan, sabihan ng propetang si Elias, na siya ay gawan ng tinapay. Ano ang kanyang sabi? Wala ako kahit munting tinapay, kundi isang dakot. Isang dakot ng harina at kaunting langis sa gusi. Gayun lang ang kanyang daladala. Yun lang ang meron siya sa mga pagkakataong yun, sapagkat mga minamahal, ng mga panahong yaon ay nagkaroon ng tagtuyot sa buong Israel. Hindi pinaulan ng mahabang panahon, kung kaya't wala silang magawa, hindi sila makapagtanim, wala silang pinagkukunan ng kanilang mga pangangailangan, wala silang pinagkukunan ng kanilang makakain. Sapagkat hindi naman sila makapagtanim dahil tagtuyot nga, walang ulan. Pero mga minamahal, nang sabihin ng propetang si Elias na siya ay gawan ng tinapay, hindi nagdalawang isip, hindi nag-atubili yung babae at kanyang ginawa, sinunod ang sinabi ng lingkod ng Diyos. At doon kanyang nakita na ang Diyos ay may kakayanang magpuno, maglaan, mag-supply ng kanyang pangangailangan, sapagkat yung isang dakot na harina at kaunting langis na kanyang daladala na meron siya, sabi ng banal na kasulatan, ay hindi naubos. Hindi nabawasan. Bakit? Pinatunayan lang ng Diyos ang kanyang sinasabi na may kakayanan, may kapangyarihan ang Diyos na mag-supply, maglaan ng ating mga pangangailangan. Why? Because God is faithful. Ang Diyos ay tapat. Purihin ang ating Panginoon. Kaya nga mga minamahal at mga kaibigan, sa panahon na wari bagang tayo ay dumaranas ng mga kakulangan, dumaranas ng mga bagay, mga karanasan na parang tayo ay nagkukulang sa ating mga pangangailangan. Trust God with your finances. Trust God's faithfulness, that even though situations does not favor you, hindi ka man pinapaburahan ng sitwasyon, He is faithful to provide what you need. Pagtiwalaan natin ang Diyos, na bagaman dumaranas tayo
ng mga panahon at pagkakataon na tayo ay nagkukulang, pero may Diyos tapat na magpupuno ng ating mga pangangailangan. Purihin ang ating Panginoon. At pangatlo, God shows His faithfulness by keeping His promises. Mga kaibigan, ang pangako na binitawan ng Diyos sa banal na kasulatan ay hindi po kakaunti. Ayon sa mga Bible scholar, ang pangako na binitawan ng Diyos sa kanyang mga salita ay umaabot po ng 33,000. 33,000 promises. Ganyan karami ang mga pangako ng Diyos na kanyang binanggit at binitawan. Hindi lamang para sa mga tao at sa mga Israelita ng nagdaan, kundi mga minamahal, ito ay para din sa bawat isa sa atin. Ito ay para din sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Brother, kaya bang tuparin ng Diyos yun? Kaya bang tuparin ng Diyos yun? Ang tao nga kapag nangako, iisa na nga lang, hindi pa matupad minsan. Diba? Minsan yung pangako ng isang tao, iisa na nga lang, hindi pa matupad. Kaya ba ng Diyos yun? Narito ang sagot ng Biblia. Sabi sa aklat ng mga bilang sa Kapitulo 23, ang talata ay 11. Sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Purihin ang ating Panginoon. Kaya kung meron tayong kilala, kaibigan, kakilala, nakasama, na nagbitaw sa atin ng pangako, pero hindi natupad, huwag natin itulad ang Diyos doon. Sapagkat sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Kaya kung ano ang binanggit ng Diyos, kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos, yon ang gagawin ng Panginoon. Yan ang gagawin ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya binigyan ding diin sa aklat ng Mateo kung ano ang katangian ng salita ng Diyos. Sabi, langit at lupa'y lilipas, ngunit ang salita mo'y hindi lilipas. Bakit? Ang salita ng Diyos ay matibay, mapanghahawakan at mapagtitiwalaan ng bawat isa sa atin. Dahil ang nagbitaw at ang nangako ay hindi tao, kundi Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang ating Panginoon. Kaya makikita natin, mga minamahal, ang pagpapakita ng ganitong katangian, mga minamahal, ng Diyos. Sabi po dito sa aklat ng Genesis, sa Kapitulo 21, ang talata ay 1 hanggang 3. Ito, mga minamahal, ay yung panahon na si Abraham ay pangakuan ng Diyos. Alam naman po natin siguro kung ano ang kwento ni Abraham. Di po ba? Na si Abraham ay inutusan ng Diyos na lisanin ang kanyang bayan at pumunta sa isang lugar na hindi niya alam. At ipinangako ng Diyos na siya ay pararamihin, gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa dagat. Ganyan daw magiging karami ang mga magiging anak at kaapu-apuhan ni Abraham. Subalit, mga minamahal, lumipas ang mahabang taon. Lumipas ang mahabang taon, hindi naranasan ni Abraham ang pangakong ito. Hindi ito natupad. Lumipas ang 1 taon,
2 taon, 5 taon, 10 taon, lumipas ang 24 na taon. Hindi naging karanasan ni Abraham na matupad ang pangako ng Diyos sa kanya. Hanggang sa tuluyang si Sarah ay hindi na magkaroon ng dalaw. Hindi na magkaroon ng buwan ng dalaw. Alam naman natin kapag na-menopause na ang ating mga sisters, they are not able to conceive. Hindi na sila pwedeng magkaroon ng anak. Pero mga minamahal, ano ang sabi dito sa aklat ng Henesis? Basahin po natin. Sabi po dito sa Henesis, sa Kapitulo 21, ang talata po ay 1 hanggang talatang 3. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Genesis chapter 21, verse 1 to 3. Sabi ng salita ng ating Panginoon, at mula roon ay naglakbay si Abraham sa dakong lupain ng timugan at tumahan sa pagitan ng Kades at Shur. At siya'y nakipamayan sa Gerar. At sinabi ni Abraham tungkol kay Sarah, 21 verse 1 to 3. At dinalaw ng Panginoon kay Sarah ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang salita. At si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa tadhanang panahon, sinabi ng Diyos sa kanya, at tinawag na Isaac ni Abraham ang kanyang ngalan. At sa kanya na siyang ipinanganak ni Sarah. Isipin niyo yan, mga minamahal. Sa gitna, sa panahon ng katandaan ni Sarah, sa panahon na siya'y lipas na sa kaugalian ng mga babae, na hindi na siya nagkakaroon ng buwan ng dalaw, doon ipinaranas ng Diyos ang pagtupad sa kanyang pangako. Parang imposible. Pero salamat sa Panginoon dahil merong halimbawa, merong gawa ang Diyos na ating mapanghahawakan. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Kaya ang katapatan ng Diyos, mga minamahal, ay hindi po natin maaaring ikumpara sa kung kanino man. Faithfulness of God cannot be compared to the faithfulness of men. Dahil ang katapatan ng tao, lumilipas yan. Nakadepende yan sa iba't ibang mga bagay. Nakadepende yan sa iba't ibang mga sitwasyon. Subalit, ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. Ito ay totoo. At ito ay kanyang ipinaparanas sa atin mula noon hanggang ngayon. Purihin ang ating Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, ay ang awa ng Diyos. The mercies of God. Mercy is God's compassion in action. He withholds the punishment we deserve and blesses us instead. Ang awa ng Diyos, mga minamahal, ay ang pag-ibig ng Diyos na nilalakipan niya ng gawa. Yan ang awa. Kapag sinabing ang Diyos ay naawa sa atin, dapat sana tayong makaranas ng bagay na hindi mabuti. Dapat sana tayong makaranas ng bagay na masama, bunga ng ating mga gawang hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Subalit bunga ng awa ng Diyos, pinipigilan niya yung bagay na yon na mangyari sa atin. Pinipigilan ng Diyos na maranasan natin ang kaparusahan, ang kabayaran ng ating mga gawang hindi matuwid at hindi tama sa kanyang harapan. Yan ang ibig sabihin ng awa, mga minamahal. And God shows His mercy first by forgiving us. Let us be reminded, brethren, let us be reminded, beloved, that we
are found guilty of sinning against God. Tayo mga minamahal ay guilty sa paggawa ng kasalanan. Bawat isa sa atin, ako, kayo, bawat isa sa atin, tayo po ay nasumpungan na nagkasala sa harapan ng Diyos. That's what the Bible says in Romans chapter 3, verse 23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Bawat isa sa atin, mga kaibigan, ay nasumpungan sa ganitong kalagayan. We are all sinners. We have done things that is not according to God's will. Tayo mga minamahal ay gumawa ng mga bagay na hindi ayon at hindi nakalulugod, hindi mabuti sa paningin ng Diyos. Subalit sabi sa banal na kasulatan sa Aklat ng Awit, sa Kapitulo 103 ang talatay 10, He has not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Hindi tayo ginantihan ng Diyos base o dahil sa ating mga kasalanan. Hindi tayo ginantihan ng Diyos. Isipin natin mga minamahal, ilang beses na tayong nakagawa ng kasalanan sa Panginoon. Bawat panahon at pagkakataon na tayo ay nagkakasala sa ating kapwa. Yan ang bilang ng pagkakataon na tayo ay nakagagawa ng kasalanan sa Diyos. Every time we do something that is not favorable to our friends, to our family members, to our acquaintances, those were the times that we have committed an act against God. Yun yung mga panahon at pagkakataon na tayo ay gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa gusto ng Diyos. Kaya kapag tayo nanakit ng ating kapwa, hindi lang siya ang ating nagawan ng masama, maski ang Diyos. Kapag tayo ay nanlamang sa ating kapwa, alam nyo sa ibang mga lugar, mga minamahal, ang mga tindera doon at ang mga nagbebenta, yung mga nagtitinda, may daya yung kanilang timbangan. Siguro po nababalitaan nyo po yun, na yung timbangan nila, dinadaya nila. Kaya kapag sila ay naglagay doon, nagtimbang doon, mas mabigat kaysa doon sa tunay na timbang. Bakit? Sapagkat may daya yung kanilang timbangan. Sa panahon na yan pala ginagawa ng tao, nilalamangan niya, niloloko niya ang kanyang kapwa. Hindi lamang ang tao o hindi lamang yung kanyang niloko, yung kanyang nagawa ng kasalanan, maski ang Diyos. Bakit? Sabi sa banal na kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kapag yan pala mga minamahal ay ating nagagawa, pag ating nakikita o nasasaksihan na tayo mismo ay gumagawa ng mga bagay na ito, yun yung beses. Those are the times that we have done something wrong with God. At pwedeng mga tuwiran ng ating isip, wala naman akong ginawang masama. Ginawa ko lang naman yun para ako kumita. Ginawa ko lang naman yun para makasurvive ako. Pero mga minamahal, tatandaan natin, the end does not justify the means. Pwedeng kumita ka, pero yung process kung paano mo yung ginawa ay hindi tama. Kung kaya't yaan ay hindi pa rin matuwid sa harapan ng Panginoon. Ang mga gawang yan, mga minamahal, ay nagbibigay ng dahilan sa Diyos. It justifies the act of punishment. Pero hindi yan pinapayagan ng Diyos. Hindi yan pinapahintulot ng Diyos. Kundi bagkus ang ginawa ng Panginoon, bunga ng kanyang awa,
tayo ay binigyan ng pagkakataon upang tumanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayo ay binigyan ng pagkakataon upang tumanggap ng kapatawaran sa ating mga nagawang mali sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Kahit sabihin na iniwan na natin ang Diyos, nilayuan na natin ang Diyos, God is still faithful. He is still constantly waiting for us to return. Matyaga ang Diyos na sa atin ay naghihintay. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? Ayaw ng Diyos na tayo po'y manatili sa kalagayang mapapahamak. That is not what God wants. That is not what God planned for us. That's why, instead of punishing us, God instead chose to forgive us. At paano tayo, mga minamahal, pinatawad ng Diyos? Paano natin matatanggap ang kapatawaran na iniaalok ng Diyos? Sabi sa banal na kasulatan, sa aklat ng Juan, sa kapitulo 3, ang talata ay 16 hanggang talatang 18. Dito natin makikita, mga minamahal, kung papaano ang Diyos ay gumawa ng paraan upang tayo na nagkasala, upang tayo na nakagawa ng malala at malubhang kasalanan sa harapan ng Panginoon ay makatanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Sabi po dito sa aklat ng Juan, sa kapitulo 3, ang talata po ay 16 hanggang talatang 18. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? John chapter 3, verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ng sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Ang paraan na ginawa ng Diyos upang tayo'y makatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan at upang ang hatol na kaakibat kasama ng ating kasalanan ay hindi na natin maranasan. Ang ginawa ng Diyos, Kanyang ibinigay ang Kanyang bugtong na anak. God gave His begotten Son, His only begotten Son, ang ating Panginoong Hesukristo. Christ took up the nature of man to experience what we experienced, to feel what we felt. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? Sapagkat ang nais ng Diyos, maunawaan ng bawat isa sa atin, na bagaman tayo'y dumanas at naging malayo sa Panginoon, bunga ng ating mga kasalanan, hindi tayo iniwan ng Panginoon. Kahit sobrang layo na natin, kahit parang milya-milya na ang ating layo sa Diyos, hindi tayo tinigilan ng Diyos. Hindi tayo pinagsawaan ng Diyos na habulin. Hindi tayo pinagsawaan ng Diyos na tayo'y pinabayaan na lang sa ating kalagayan. Pinabayaan na lang doon sa ating gusto, kundi bawat araw ng ating buhay
ipinaparanas pa rin ng Diyos ang kanyang katapatan, ang kanyang awa upang ating maalaala at makita maging karanasan natin, maunawaan natin na kung bakit tayo naririto sa lupang ito ay hindi lamang dahil sa ating sarili, kundi dahil merong Diyos na siyang sa atin ay umaalalay. At ang una nga, mga minamahal, na pag-alalay sa atin ng Diyos ay ang pagbibigay sa atin ng pagkakataon upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad. Upang ang ating mga kasalanan ay mabayaran. Purihin ng ating Panginoon. Yan ang unang paraan, unang hakbang na ginawa ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na tayo mga minamahal ay manatiling marumi. Sapagkat sabi sa aklat ng Isayas, ang kasalanan ay nagpaparumi sa tao. Kahit ikaw ay maligo ng gumamit ka ng sabong safeguard, gaano man kabango ang shampoo na iyong ginagamit, kahit yan ay imported. Ikaw man ay gumamit ng ibang mga skincare, para iayos, pagandahin ang iyong balat. Subalit hindi yan mababago ang anyo na meron ka sa harapan ng Diyos. Habang ikaw ay nananatiling nagkakasala at malayo sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, tayo'y maihahalin tulad sa maruming basahan. Maruming basahan. Yan mga minamahal ang paghahaling tulad ng salita ng Diyos sa mga taong hindi matuwid ang paraan ng pamumuhay sa kanyang harapan. Gayon din mga minamahal, binanggit sa aklat ng Isayas na ang mga nagkakasala ang inihalin tulad sa burak. Marumi, mabaho. Mga minamahal, ganyan ang ating kalagayan. Ganyan ang ating nagiging kalagayan sa mga pagkakataong ito. Pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos gumagawa ng paraan upang ang ating maruming kalagayan, mga minamahal at mga kaibigan, ay mabago so that we can experience change. We can experience the cleansing, yung paglilinis, yung paghuhugas mula sa ating maruming kalagayan. Habang tayo mga minamahal ay nagpapaalipin sa gawa na hindi matuwid sa harapan ng Panginoon, mananatili tayong marumi, mananatili tayo na mabaho, mananatili tayo na hindi kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Diyos. Pero iniaalok sa atin ngayon ng Panginoon, mga minamahal, ang paraan upang tayo'y malinis. At ano yon? Ito ay sa pamamagitan ng pagtanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang pagtanggap sa kapatawaran ng ating mga pagkukulang, ng ating mga gawang hindi mabuti sa harapan ng Panginoon. At tulad po ng aking nabanggit kanina, mga kaibigan, ang paraan na inilaan ng Diyos upang tayo'y tumanggap ng kapatawaran ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bunga ng pag-ibig ng Diyos, bunga ng hindi maarok, hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya yung kanyang nag-iisa at bugtong na anak para mamatay. Upang tayo napatay dahil sa kasalanan ay
muling magkaroon ng panibagong buhay kasama ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. At ang paraan, mga minamahal, upang ito ay matupad sa ating mga buhay. Sabi sa Aklat ng Gawa, sa Kapitulo 3, ang talata po'y 38, in Acts chapter 2, verse 38. Ano ang sabi ng salita ng ating Panginoon? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Matutupad lamang, mga minamahal, ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, ang paglilinis ng Diyos sa ating mga karumihan, ang pag-aayos ng Diyos sa ating mga buhay. Matutupad yan. At matutupad lamang yan sa panahon na ating sampalatayanan, kilalanin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Kung hindi natin kikilalanin ang ating Panginoong Hesukristo bilang bugtong na anak ng Diyos, hindi natin papayagan na siya ay ating maging Panginoon, na siya ang maging hari sa ating mga buhay, na kung ano ang kanyang gusto, yun ang mangyari sa ating mga buhay. Mga minamahal at mga kaibigan, magiging malayo sa atin ang pagtanggap ng mga pangakong ito ng Diyos. Magiging malayo sa atin ang pagtanggap sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Magiging malayo sa atin ang paghuhugas at paglilinis ng ating mga karumihan. Hindi natin mararanasan ang pag-aayos ng Diyos sa ating magulong buhay. Bakit? Sa panahon na hindi natin tanggapin at ayawan, tanggihan natin ang alok ng Diyos, mga minamahal at mga kaibigan, ito ang magiging bunga. Ito ang magiging resulta. Pero sa panahon, mga minamahal, na atin pong panghawakan, na atin pong sampalatayanan ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, doon magkakaroon ng pagkakataon, doon magpapasimula na tayo po ay magkaroon ng tunay na pag-asa. Maraming inaasahan ang tao sa panahon ngayon. They believe that many things can be their hope, can give them hope. Yung pag-asa nila palagi ay nababaling sa iba't ibang mga bagay. Sa kanilang karunungan, sa kanilang katanyagan, sa kanilang kayamanan, sa mga bagay na kanilang nakokontrol. Mga minamahal at mga kaibigan, yan ang kanilang paniniwala, yan ang kanilang pinanghahawakan. Na kapag daw ikaw maraming pera, maraming kayamanan sa lupang ito, ikaw ay merong pag-asa. Na kahit ikaw ay magkasakit, meron kang pampagamot. Na kahit marami nang naghihirap, hindi ka maghihirap. Bakit? Marami kang kayamanan, marami kang pera. Pero mga minamahal at mga kaibigan, tulad po ng aking nabanggit kanina, lahat ng mga bagay sa lupang ito ay pansamantala. Pansamantala. Hindi permanente. Pansamantala. Hindi nagtatagal. Parang yung sweldo mo lang, dadaan lang sa iyong palad. Pagkatapos ng ilang araw, ubos na. Bakit? Hindi permanente. Pansamantala. At doon natin ibabaling, doon ibinabaling, yun ang pinagtitiwalaan ng tao. Kung kaya't yung pag-asa na kanilang nakukuha sa gayong mga bagay, sa panahong
ang mga pinagtitiwalaan nila ay mawawala din. Kapag ang tao'y wala ng pera, makikita mo na ang kanyang muka at ang kanyang buhay parang walang pag-asa. Kapag ang tao'y may sakit na, yung lakas na kanyang pinagtitiwalaan ay nawala. Makikita mo, parang wala na siyang pag-asa. Ano pa ako makakapagtrabaho? Matanda na ako. Ano pa ako makakaahon? Wala na akong pampuhunan. Mga minamahal at mga kaibigan, ang tunay na pag-asa na dapat matanggap ng isang tao ay hindi nanggagaling sa mga bagay dito sa lupa. Ang tunay na pag-asa na dapat matanggap ng tao ay ang pag-asa na nagmumula sa Diyos. Why? Because the hope that comes from God is the confident expectation that God is in control. God is in control. And He will fulfill His words. Yung pag-asa na nanggagaling sa Diyos, mga minamahal at mga kaibigan, ay ang iyong pagtitiwala. Pagtitiwala na ang Diyos ang may control, may hawak ng lahat ng bagay. God is in control of all things in our lives. And He has the power to fulfill all of His promises. Kailan matatanggap ng tao ito? Sa panahon na maranasan niya. Sa panahon na siya ay sumampalataya sa Panginoon. Sa panahon na siya ay mapatawad sa kanyang kasalanan at ipasakop niya, isuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang pag-asa, mga minamahal, na nanggagaling sa Diyos, ito ay nakaakibat sa kanyang mga salita. Ito ay nakakabit sa kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos matibay. Ang salita ng Diyos, hindi natin yan pwedeng pasubalian. Hindi natin pwedeng pasinungalingan. Bakit? Sapagkat may mga sinabi ang salita ng Diyos na noon pa ay binanggit, subalit hanggang ngayon ay nangyayari. Bakit? Tapat, totoo, matibay ang salita ng Diyos. Kaya ang pag-asa na taglay ng isang tao na nagmumula sa Panginoon, ito ay nakakabit sa salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Tulad ng naging kalagayan ni Job. Kilala natin si Job. Siya ay isang taong mayaman, subalit dumanas ng maraming masasamang karanasan. Lahat ng kanyang pag-aari nalanos. Lahat ng kanyang mga anak na pogi at magaganda namatay. Bukod doon, siya pa'y nagkaroon ng tumor, kanser mula bumbunan hanggang talampakan. Sino ang hindi mababagabag? Sino ang hindi mag-aalala? Sino ang hindi matatakot? Sino ang hindi malulungkot pag gayon ang iyong naging karanasan? Pero mga minamahal, maaaring ang iba na wala ng pagtitiwala sa Diyos. Maaaring pag tayo ang nakaranas noon, magtanong tayo sa Panginoon, bakit? Pero si Job, mga minamahal, ang sabi niya sa aklat ng Job sa Kapitulo 1, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Nagawa niyang purihin ang Diyos sa kabila ng maraming mga masasamang karanasan na kanyang naranasan. Bakit? Meron siyang pag-asa na ang Diyos ay kayang gumawa sa kabila ng masasamang karanasang iyon. Pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos. Dahil ang Diyos may pangako. Ang pangako at ang salita ng Diyos sinasabi, I know the plans I have for you. Alam ko ang mga plano na aking pinlano para sa iyo.
For I know the plans that I think toward you, says the Lord, plans of peace and not of evil, to you, to give you an expected end. Ang plano ng Diyos ay para sa ating ikabubuti at hindi para sa ating ikasasama. Yan ang pinanghawakan ni Job. Kaya sa kabila ng maraming masasamang karanasan, sabi ng banal na kasulatan, pinanghawakan niya ang salitang ito at ano ang naging resulta? Sabi sa aklat ng Job sa huling kapitulo, dinoble ng Diyos. Lahat ng mga nawala sa Panginoon, lahat ng mga nawala kay Job, lahat na doble. Yung kanyang asno, yung kanyang tupa, yung kanyang kamelyo, yung kanyang mga anak. Nagkaroon ulit siya ng mga anak na mas magaganda at pogi kaysa doon sa mga namatay. Bakit? Sabi ng banal na kasulatan, nasumpungan siyang tapat at ang pag-asang kanyang tinanggap ay hindi nag-akay sa kanya upang pag-alinlanganan na ang Diyos ay may kakayanang tuparin ang kanyang mga pangako. Purihin ang ating Panginoon. Ang katapatan ng Diyos, mga minamahal, atin din pong patuloy na maunawaan. That the hope, ang pag-asa na galing sa Panginoon, ito ay nagpapanauli, nagpapalakas sa atin. God's hope renewed our strength or renews our strength every morning. Bawat umaga, mga minamahal ng ating buhay, ang pag-asa na meron tayo sa Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya anuman, mga minamahal, gaano man kasama ang araw mo, gaano man kasama ang naging karanasan mo sa araw na ito. Kung kahapon nalugi ka dahil maraming mga pangyayari na hindi mo naintindihan. Ngayon, mga minamahal, bagaman tanghali na, kalahating araw na ang lumipas, pero palagi nating panghawakan na ang Diyos ay may kakayanang pa ring gawin ang mga bagay na mabuti at pabor para sa bawat isa sa atin. Kung tayo po ay magtitiwala at ating pipiliin na panghawakan ang mga salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon at panghuli, ang pag-asa na nagmumula sa Panginoon ay pag-asa na nagbibigay sa atin ng kapanatagan sa buhay na walang hanggan. Sabi sa aklat ng Juan, in the book of John, chapter 14, verse 2 to 3, In my Father's house are many mansions. I go to prepare a place for you. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya sa lupang ito, maaari tayo ay magdanas ng maraming hirap. Subalit, sa panahon na ating matanggap ang kapatawaran sa ating mga kasalanan, sa panahon na ating matanggap, mga minamahal at mga kaibigan, ang pag-asa na nagmumula sa Diyos, sabi ng banal na kasulatan, itong pag-asang ito ay magbibigay sa atin ng kapanatagan, na bagaman ang lupang ito hindi naging pabor sa atin, subalit doon sa inihahanda ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, sa Kanyang kaharian, ay mararanasan natin ang kagandahan at ang kabutihan ng buhay. Bakit? Sapagkat ang pangako ng Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, tayo ay kakasamahin ng Diyos sa Kanyang kaharian. Tulad ng naging karanasan nung magnanakaw, nung tulisan, doon sa krus, nang Kanyang sabihin sa Panginoong Hesus, alalahanin mo ko sa iyong kaharian. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus?
ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Purihin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat ang pangakong ito, mga minamahal at mga kaibigan, ay patuloy na nagbibigay sa atin ng higit na kapanatagan na ang Diyos ay may kakayanang tuparin ang mga pangakong ito. Kaya kailan po natin ito lubos na magiging karanasan, mga minamahal? Kailan natin lubos na mararanasan ang mga bagay na ito? Kapag tayo po ay magpasakop at tayo'y sumampalataya, magsisi sa ating mga kasalanan at tayo'y lumakip sa tipan ng bautismo. Ang awa, ang katapatan, ang awa, at ang pag-asang nagmumula sa Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y saglit na manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, salamat po muli sa iyong mga salita na nahayag sa aming kalagitnaan. Ang amin pong hiling at panalangin, patuloy mo po itong pagpalain sa puso't isip ng aming mga kaibigan. Ikaw, O Diyos, ang sa kanila'y mag-aliw at maglaan ng iyong patnubay at ng iyong pakikisama. Patunayan mo, O Diyos, na ikaw ay kanilang kasama, na ikaw ay kanilang karanasan sa bawat araw. Hallelujah, amin pong iniiwan ang iyong kapayapaan at biyaya sa dakong ito. At ang bawat isa na inabot ng pangangaral ng iyong mga salita, tulungan mo na ito ay higit na kumilos sa kanilang mga buhay. Patunayan mo, Panginoon, na hindi walang kabuluhan ang aming mga ginagawang pagpapahayag ng iyong mga salita. Kundi ikaw ay Diyos na siyang naglalaan ng resulta at bunga sa puso't isip at sa buhay ng aming mga kaibigan. Salamat po, Ama, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming hiling at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya muli, mga minamahal at mga kaibigan, kami po ang inyo pong mga lingkod, ang inyo pong mga kaibigan sa Panginoon, nakabahagi po ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch. At ngayon po ay pansamantalang nagpapaalam po sa inyo at muli po ay nag-iiwan ng isang maganda at ng isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Purihin po ang ating Panginoon at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Praise the Lord.